sarili Amen. sa papalapit ng ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Amen, Lord. Praise Amen, the Lord. Lord. Kaya ang maghari ka sa amin ngayon, O Diyos. Amen. Ang tinutugon ng aming puso, O Lord, ngayon sa oras na ito. Yes, Lord. Ikaw ang maghari sa aming buhay. Oh, hallelujah. 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 Holy Spirit. Maghari ka, O Diyos. Sa oras na ito. Maghari ka, Panginoon. Sa oras na ito. Hallelujah. Hallelujah. Bless you. Praise you, Holy Spirit.
po ba yung mga panyo? Lahat po bang ng mga panyo? Ikaw Meron. po natin sa ating Diyos na buhay. Kaya ang handang sumayaw sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Halina, halina. Amen. Panginoon, sa oras na ito. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Glory to God. Halina, halina. Hallelujah. Halina, halina, halina tayo na. Halina tayo'y magpupuri. Halina, halina, halina tayo na. Halina tayo'y magpupuri. Halina, halina, halina tayo na. Halina tayo'y magpupuri. Upang itaas, upang isigaw, ang kabutihan ng ating may kapal. Upang ihayag ang kadakilaan ng ating Diyos Ama. Halina, halina. Halina, halina, halina tayo na. Halina tayo'y magpupuri. Halina, halina, halina tayo na. Halina tayo'y magpupuri. Halina, halina, halina tayo na. Halina tayo'y magpupuri. Upang itaas, upang isigaw, ang kabutihan ng ating may kapal. Upang ihayag ang kadakilan ng ating Diyos Ama. Upang itaas, upang isigaw, ang kabutihan ng ating may kapal. Upang ihayag ang kadakilan ng ating Diyos Ama. Si Kristo lang. Amen. Hallelujah. Si Kristo lang sa buhay ko, ang liwanag sa dilim. Si Kristo lang sa puso ko, wala nang ang iba. Kristo lang. Kristo lang sa buhay ko, ang patnubay at gabay. Si Kristo lang sa isip ko, wala nang ang iba. Sino pa nga ba ang aangkin ng katauhan ko? Si Kristo lamang, siyang karapat-dapat. Sino pa nga ba ang aangkin ng katauhan ko? Si Kristo lamang, siyang karapat-dapat. Si Kristo lang sa buhay ko, ang liwanag sa dilim. Si Kristo lang sa
na? Yan, ang pagmamahal ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? Kaya sa oras na ito, patuloy po tayong manambahan sa ating Diyos na buhay. Ayon sa Psalm 91 verse 14. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. Amen po ba? At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikinlanlin. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, patuloy po tayong itaas ang ating kamay at pasalamatan ang ating Diyos na buhay. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, salamat Panginoon sa nagdaang taon. Amen? Sa kanyang kaligtasan, sa pagpapala na ibinigay sa atin ng Diyos. Sa kanyang mga walang hanggang blessing sa ating buhay. Amen po ba? Na tayo iningatan. Amen? Praise the Lord sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pagising sa umaga, ikaw ang nakikita. Inang lamig ay anong ganda. Siling sumilay sa akin ang bagong pag-asa. Ramdam kong may kapiling na kita. Minsan pa pagising sa umaga, Ikaw ang nakikita. Hindi ang langit ay anong ganda. muling sumilay sa akin. Muling sumilay sa akin ang bagong pag-asa. Ramdam ko nga'y kapiling na kita. Tanging ikaw ang siyang nagbibigay sigla sa aking buhay. Kailan pa man sa piling mo ako ay himlay. Panginoon, ang hahawakan ko ang lahat ng iyong mga pangako. Ayaw ko na mawalay pa sa piling mo. Minsan pa pagising sa umaga. Pagising sa umaga, ikaw ang nakikita. Hindi ang langit ay anong ganda. Muling sumilay sa akin ang bagong pag-asa. Ramdam ko nga'y kapiling na kita. Tanging ikaw ang siyang nagbibigay sigla sa aking buhay. Kailan pa man sa piling mo ako ay himlay. Panginoon, ang hahawakan ko ang lahat ng iyong mga pangako. Ayaw ko na mawalay pa sa piling mo. Tanging ikaw.
God be the glory. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, linuluwalhati, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah, Hallelujah. Awesome work was done.
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, dakilang El Shaddai. Sa ngalan ng bugtong mong anak na si Yesu Kristo, ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas, pinasasalamatan ka namin, Ama, sa biyaya ng buhay na kalumupo sa amin sa araw na ito at kalakasang taglay po namin, dakilang Diyos. Salamat din po, Ama, sa nakaraang taon, O Diyos, sa lahat ng mga pagpapalang kaloob mo po sa amin, sa gabay mo po sa amin, O Diyos, sa nakaraang taon, dakilang El Shaddai. Maraming salamat na muli naming narating ang taon po na ito, Panginoong Hesus. Kami dumadalangin, dakilang Diyos, patuloy mo kaming tanglawan ng iyong liwanag sa taon na ito upang kami patuloy makasunod sa iyong banal na kalooban at patuloy, Ama, ang iyong kaharian o paghahari ang sa patuloy naming kamtan sa aming buhay. Upang, O Diyos, ang buhay ng bawat isa po sa amin ay manatili sa ilalim ng iyong paghahari, O Diyos, sa taon po ito. Dakilang Diyos, dalangin po namin, patuloy niyo pong hawakan yung pagpalang kamay ang buhay namin sa taon po ito, upang, Diyos, ang buhay po na ito, dakilang Diyos, ay di mapawalay sa iyo, dakilang El Shaddai. Salamat, dakilang Diyos. Mangusap ka lagi sa iyong mga lingkod at kami, O Diyos, ay makikinig sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, litan ay iwas na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Aking lakas at pag-asa, naririto sa tina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa hirap natin awa, purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Purihin ang Panginoon. At ang mabuting balita'y ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Juan,
Kabanata 1, talata po'y 35 hanggang sa susunod na talata. Nang sumunod na araw, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Halik kayo at tingnan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tirahan. At tumuloy sila roon ng araw na yaon. Nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang Panginoon, malakas na papuri para sa buhay at makapangyarihang Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory to God. Sige po, pwede na po silang maupo. Isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Yan. Happy New Year po sa inyong lahat. Happy ba ang New Year nyo? Amen. Ngayon po, bagong taon, ito yung unang gawain ng Tuesday Group, di po ba, sa taon pong ito. Ngayon po sa taon pong ito, anong nais nyong mabago sa buhay nyo? Meron ba kayong nais mabago sa buhay nyo? Kasi taon-taon, di po ba, halos meron tayong tinatanaw na nais nating mabago po sa buhay po natin. Di po ba? Siguro naman, kung mayroon man, siguro pwede na isipin natin, yung wala sa ayos, aayusin. Amen? Yung kulang ay pupunuan. Di po ba? Na kung saan ay upang ang taon pong ito, yung buhay o meron tayo sa taon na to ay tunay na makapagbigay ng kaluwalhatian sa kalooban ng Diyos, sa ating Diyos, o tunay na masunod natin ang kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? At mga kapatid sa Panginoong Jesus, dito po sa gospel po natin na napakinggan, ang sabi po dito ay ang ganito, nung makita ng Panginoong Jesus yung mga alagad na sumusunod sa Kanya, tinanong sila ng Panginoong Jesus kung ano ang kanilang hinahanap. Ang sabi po ng mga alagad na ito, ang tanong nila, saan kayo nakatira? Sabi ng Panginoong Jesus, halik kayo. Halik kayo sa aking tahanan. Amen? Kaya nakita nila kung saan nakatira ang Panginoong Jesus. Ipinapakilala ni Juan Bautista nung sandali na yan sa kanyang mga alagad ang ating Panginoong Hesukristo. At ipinapakilala niya na si Hesukristo po ang kordero ng Diyos. Amen? Pag sinabing kordero po ng Diyos, ang sabi po dito sa talata po ay 29, sinasabi po ay ang ganito, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen? Ang sabi po, pag sinabing kordero po, siya yung kordero na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen? Na tulad po nung siya'y isinilang po, ang sabi po kay Maria, siya'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan. Amen? Magpapalaya sa kanilang mga nagawang kasalanan. Kung siya yung kordero mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang sabi po, dito po, ipinapakita sa unang sulat ni Pedro, Kabanata 11, ipinapakita po diyan na siya ang magiging korderong handog. Amen? Siya ang magiging korderong handog para po doon sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat ng tao sa daigdig pong ito. Amen.
At yan din naman ang sinasabi po sa sulat ni Pablo sa Roma chapter 6 verse 23 na ang sabi po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen? At alam natin walang ibang buhay na dapat ihandog para sa magiging kabayaran ng ating kasalanan, kundi ang buhay ng korderong ito. Amen? Isang buhay ng kordero na ang sabi sa sulat ni Pedro, walang batik at walang kapintasan. Amen? Ito po yung mahalaga na kung saan ay ipinantubos po sa ating kasalanan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kung marinig mo nung sandali na yan, yung salitang, ito ang kordero na nag-aalis ng kasalanan, amen, ng sanlibutan, mga kapatid sa Panginoong Hesus, kung ikaw ay isang makasalanan na kumikilala sa Diyos, kung ikaw ay isang makasalanan na kumikilala sa Diyos, tapos maririnig mo, ito yung mag-aalis ng iyong kasalanan. Amen. Ano kayang mararamdaman mo? Amen? Ano kayang mararamdaman mo nung oras na yan na bilang isang taong kumikilala sa Diyos at alam mo ikaw ay isang makasalanan at hindi karapat dapat sa harapan po ng Diyos, pero isang araw marinig mo, ito ang mag-aalis ng iyong kasalanan. Amen? Siguro matutuwa ka mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ikagagalak iyon ng puso ng isang taong makasalanan sapagkat ang isang tao po na kung saan alam natin, kapag ang isang taong makasalanan na kumikilala po sa Diyos, ang tao na yan ay mithiin niya na ang kanyang buhay magiging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Amen? At paano mangyayari ito? Dumating yung pag-asa sa isang taong makasalanan, mga kapatid, upang ang isang taong makasalanan ay magiging kalugod-lugod sa paningin po ng Diyos. Hindi po ito natin magagawa. Amen? Ang sabi po sa sulat ni Pablo sa aklat ng Roma, sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, kabanata po ay 7, talata 4 na po, 24, ang sabi dito ni San Pablo, kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Nagdudulot sa akin ng kamatayan, ibig sabihin po yan mga kapatid, ay kasalanan. Amen? Kasalanan na siyang naglalayo sa Kanya sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At tanging sagot dito, ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ang sabi ni Pablo, sino makapagliligtas sa akin sa tiyak na kapahamakan, bunga ng kasalanan? At dito'y pinahayag, dumating kay Pablo ang isang kapahayagan, ang sabi niya, ang Diyos lamang sa pamamagitan ni Jesucristo. Kung ang Diyos lamang, mga kapatid, ang makakagawa po nito, ang tanging pag-asa para ang tao'y makalaya sa kasalanan, ibig ipinapakita po sa atin, Diyos ang gagawa nito para sa atin. Amen? Hindi tayo ang gagawa po nito, kundi ang Diyos ang gagawa nito para po sa atin. At alam po natin mga kapatid, kung ang tanging pag-asa po diyan mga kapatid ay walang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ito po yung pinapakita ni Juan Bautista na siya ang kordero na mag-aalay ng kanyang buhay para po sa ating katubusan. Amen. At para makamta natin yung kalayaan diyan sa kasalanan pong iyan, ang kailangan natin manalig tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ang tanging pag-asa po natin, tayo'y manalig sa Panginoong Hesus na ang sabi po dito sa aklat po ng Roma, sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, kabanata 5, yamang napapawalan sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan niya, mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Ang tao po ay napapawalang sala dahil sa kanyang pananalig sa ating Panginoong Jesucristo.
Nung marinig po ng ng mga alagad ni Juan nung sandali na yan, ito ang kordero na mag-aalis ng kasalanan, nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Nung marinig nila iyon, sila'y nanalig sa ating Panginoong Hesukristo. At ang taong nananalig sa ating Panginoong Hesus, tumatalikod sa kasalanan at sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Sumunod po sila sa ating Panginoong Hesus. Kung tayo po'y susunod sa Panginoong Hesus, saan tayo dadalhin ng Panginoong Hesukristo? Ilalayo niya tayo sa kasalanan. Amen? Kaya ang sabi nga, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan. Kung ikaw ay nakaharap sa kasalanan, tatalikod ka sa kasalanan at haharap ka kay Kristo. Kung ang buhay mo'y nakatuon, tingin mo'y nakatuon sa ating Panginoong Hesukristo, hindi mo na makikita yung dati mong ginagawang kasalanan. Amen. Matutuon na ang paningin mo kay Kristo at habang nakatuon ang paningin mo sa ating Panginoong Hesukristo, habang ikaw sumusunod sa Kanya, ilalayo Kanya sa kasalanan. Amen. Nasa taon pong ito, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo, ito po ang mithiin po natin. Sabi ko nga sa kanila nung nakaraan, sabi ko, di ba, yung nakaraang linggo, yung 3 hari ang gospel. Amen. Yung sinasabing 3 hari, na yung 3 hari po ay, ang kanilang mithiin ay makarating kung saan ang ating Panginoong Hesukristo. Para yung handog meron sila, maihandog nila sa ating Panginoon. Amen? Na nawa, sabi ko nga, nawa yung taon po na ito ay ariin nating paglalakbay papunta sa Bethlehem. Kung paano naglakbay yung 3 hari, papuntang Bethlehem para maihandog yung handog nila sa Panginoong Hesus, na parang ariin din natin na ang taon na to isang paglalakbay papunta sa Bethlehem para yung mga handog meron tayo, maihandog natin kay Kristo. Kasi kung tatanawin natin ang taon na ito, maari na isang paglalakbay papunta sa Bethlehem, kung paano yung 3 hari na natili sa liwanag na gumagabay sa kanila, malamang ang buhay natin sa taon na to ay mananatili rin sa liwanag na magdadala sa atin sa ating Panginoong Hesukristo. Nang ang mga karapat dapat na handog, amen, para mabigay natin sa Kanyang nararapat na karangalan, ay maihandog natin sa Kanya sa taong ito. Okay lang ba sa inyong maglakbay papuntang Bethlehem? Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Hallelujah. Nanawa, yung gawain po na ito tuwing araw ng Martes ay magiging gabay, magiging liwanag sa buhay po natin na magdadala sa atin sa taon na ito sa Bethlehem para may alay natin ang handog para sa Panginoong Hesus. Kaya wag kayo a-absent. Amen. Hanggang maari, hindi lang tayo a-absent, mandamay pa tayo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Na, ang sabi po, inilalayo po tayo nito sa kasalanan. Amen. Ang sabi po, alam po natin, ang Panginoong Hesus nung siya nabubuhay sa daigdig po na ito, napakaraming tukso sa buhay ng Panginoong Hesukristo. Na ang sabi sa Hebreo chapter 4 verse 15, sa lahat ng paraan, tinukso siyang tulad natin, subalit hindi nagkasala. Amen? Hindi nagkasala. Tinukso po ang ating Hesukristo na yung tukso lahat na dinanas ng Panginoong Hesus, isa ang layunin, dalhin siya sa pagkakasala. Amen? Dalhin siya sa pagkakasala. Pero ang sabi po, hindi siya nagkasala, hindi natukso ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon mga kapatid, kung ito nangyari sa ating Panginoong Hesus, ito din po ay nangyayari din sa atin. Habang tayo naririto sa daigdig, yung tukso na magdadala sa atin sa kasalanan, naririyan lang lagi, hindi siya malayo sa atin. Amen. Andiyan lang siya lagi mga kapatid, na kung saan, ang sabi nga po dito, sa sulat po ni Pedro Kabanata 5, at talata po ay 8, ito ang kanyang sinasabi, humanda kayo at magbantay. Ang dyablo na kaaway ninyo ay parang leon na umaatungal at aali-aligid na umahanap ng masisila.
Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pag sinabing ganitong kahirapan, hindi lang tayo ang dumaranas ng tukso. Amen. Na nagdadala po sa atin sa kapahamakan, dinaranas din ito ng lahat ng mananampalataya. Pero kung ang lahat ng mananampalataya, nabubulol na si Brother Edgar, kayo nga dito. Lahat ng mananampalataya ay nagkakaisang manalangin, magiging matatag tayo. Amen. Magtatagumpay po tayo. Parang leon na umaatungal. Talagang nag-aabang ang dyablo ng masisila niya. Amen? Dahil gusto niya talagang maibalik tayo sa mundo. Tingnan niyo po yan. Kung tayo hihiwalay sa Panginoong Hesus, hindi tayo susunod sa Kanya, saan tayo dadalhin ng mundong ito? Na walang ibang umiiral sa mundong ito, kundi kasamaan. Amen. Kasalanan na magdadala sa tao sa tiyak na kapahamakan. Amen? Yamang ang sabi nga po mga kapatid, tayo mapapawalang sala sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ituunan natin sa Kanya ang ating paningin. Amen. Ituunan natin sa Kanya ang ating paningin at sumunod na tayo sa ating Panginoong Jesucristo kasi ang pagsunod sa Panginoong Hesus ay paglayo sa kasalanan. Amen. Palakpakan, papurihan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa po mga kapatid, ang taong makasalanan na kumikilala po sa Diyos. Amen. At nagnanais na ang kanyang buhay ay maging kalugod-lugod po sa Diyos, hindi lang yan basta sumusunod sa Diyos, kundi hinahanap ang kaharian ng Diyos. Amen. Hinahanap ang kaharian ng Diyos. Ang sabi po dito sa ating binasa, ang sabi po rito, at nakita nila ang kanyang tirahan. Amen. Pag sinabing nakita nila ang kanyang tirahan, para po dito ay ipinapakita po sa atin na sumpungan nila ang kaharian ng Diyos. Amen. Kaharian ng ating Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Na ito po yung kailangan natin sa taon pong ito. Kinakailangan natili tayo sa kaharian ng Diyos. Nasumpungan po nila. Saan sa daigdig na ito masusumpungan ang kaharian ng Diyos? Saan natin masusumpungan? Sabi nga, nakita namin ang kanyang tirahan. Pag sinabing tirahan, doon siya namamalagi, doon siya naghahari. Amen? O sa bawat simbahan natin, yan ang tirahan ng Diyos. Andiyan siya. Amen? Andiyan yung ating Panginoon. Sa bawat ansabi din po ay ang ganito. Saan man ang sabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 18, talata 20, saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa kanyang pangalan, naruroon siya. Kung naruroon siya, yan ang kanyang kaharian. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Naririyan ang kaharian ng ating Panginoong Jesus. Na minsan mga kapatid, marami po sa atin natatanaw ang kaharian ng Diyos. Amen? Natatanaw lang. Amen. Kaya minsan, sabi ng mga tao, ano bang ginagawa ng mga tao dyan sa El Shaddai? Diba? Bakit sila ganyan? Parang mga baliw. Diba? Parang mga siraulo naman yung mga tao dyan. Lulundag-lundag pa. Mamaya-maya, iiyak na. Diba? Hindi maintindihan ng mga taong wala doon sa kahariang iyon. Amen? Na minsan tingnan nyo po, saan ba ang kaharian ng Diyos? E di kung saan yung mga tao na kung saan nakikita mo nagpupuri sa Diyos, yan ang kaharian ng Diyos.
Amen? Yan ang kaharian ng Diyos dito sa daigdig po na ito, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo. Kaya minsan hindi tayo maintindihan ng marami. Bakit sila ganon? Naglulundagan pa, kinakailangan ng mga ganon pa sa gawain ng Panginoong Yesus, nagsasayawan pa. Hindi nila yun maintindihan yung sinasabi ng salita ng Diyos. There will be joy in the house of the Lord. Amen? Kung saan may tunay na kagalakan ng mga kung saan pagpupuri sa ating Diyos, yan ang kaharian ng Diyos. Biro mo na sa kaharian ka ng Diyos, ang lungkot-lungkot mo. Sino kaharap mo doon? Para bagay yung ando doon, hindi nagpapala sa buhay mo. Amen? Siyempre dahil po yan ay tahanan po ng Diyos, kaharian po ng Diyos, diyan mo maririnig ang mga pagpupuring, punong-puno ng galak para sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri po sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pangalawa po, ang sabi po, kung saan ipinangangaral ang salita ng Diyos, yun ang kaharian ng Diyos. Kung saan naririnig ang salita ng Diyos, yan ang kaharian ng Diyos. Amen? Kaya ang sabi po, huwag ninyong kaligtaan ang dumalo sa pagtitipon tulad nito upang palakasin ang isa't isa. Paano nagkakaroon ng kalakasan ng isa't isa sa pamamagitan ng bawat isa, mga kapatid? Nagkakaroon ng bawat isa ng kalakasan kung ang ibinabahagi natin sa ating pagtitipon tulad nito ay ang salita ng Diyos sa isa't isa. Amen. Salita ng Diyos na magpapalakas po sa bawat isa po sa atin. Taglay niyo ba ang salita ng Diyos? Sino nagtataglay ng salita ng Diyos? Taas nga ang kamay. O, di po ba? Totoo po yan, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo. Maalala ko po noon yung anak ko po noon, yung panganay. Kasi may tindahan po kami. Tapos may kaibigan kami na tomboy po siya. Tomboy siya. Minsan, itong aming kaibigan na to, kapitbahay, pumasok doon sa tindahan. Sabi ng anak ko, siguro yung mga anak ko noon ay mga 4 na taon o 5 taon, mga ganun. Sabi ng anak ko sa kanya, di ba babae ka? Kasi yung suot niya kasi talagang lalaki ba yung forma. Sabi ng anak ko, di ba babae ka? Sabi niya, hindi, lalaki ako. Sabi niya. Sabi niya, hindi ako babae, lalaki ako. Talagang sabi ng tomboy na yon. Ano? Hindi, sabi niya, lalaki ka eh. Sabi ganun. Sabi niya, babae ka. Sabi ng anak ko, hindi babae ka. Sabi niya, hindi, lalaki ako. Sabi ganun. Ngayon po, alala ko po yun. Sinabi ng anak ko, sabi niya, sabihin mo, puso, babae ako. Totoo po yun. Sabi ng anak ko sa kanya, sabihin mo sa puso mo, puso, babae ako. Kasi ang sabi niya, andiyan dyan si Kristo, hindi siya sinungaling. Yung tumboy tumakbo palabas. At ang sabi niya, ano ba ang pinagsasabi ng anak niyo? Kinikilabutan ako. Amen? Bakit, mga kapatid? Ang Diyos nangungusap na. Amen? Ayaw lang minsan kilanlin. Amen? Ayaw lang kilanlin. Ang salitang magtutuwid ng ating buhay, ang salita na mag-aakay sa atin sa isang matuwid na buhay, masusumpungan mo lang, mapapakinggan mo sa tahanan ng Diyos. Amen. Sa kaharian ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na kapag wala ang salitang iyan, mga kapatid, saan tayo dadalhin ang salita ng mundong ito? Amen? Na salita ng mundo na kung saan magdadala sa atin sa kadiliman na hindi natin alam ng ating patutunguhan, tiyak na palang kapahamakan ng bawat isa po sa atin. Pero sa tahanan po ng Diyos, kapag nasumpungan natin ang paghahari ng Diyos, diyan natin maririnig ang salita ng Diyos na kung saan gagabay sa bawat isa po sa atin upang dalhin tayo sa isang matuwid na landas at makamtan natin ang mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihang Diyos. Amen? Kaya huwag tayong humiwalay sa taong ito. Amen.
Huwag tayong lumayo sa kaharian ng Diyos. Maalala niyo po yung alibughang anak? Di ba nung maligaw po siya, nung umalis siya sa tahanan ng kanyang ama, saan siya dinala ng mundo? Di ba? Alam niyo po yung isa doon na nakakalungkot sa kalalagayan ng bata, pakinggan niyo po ito ha. Sa bahay ng kanyang ama, hindi siya nagkukulang. Lahat ando doon. Pero nung napalayo siya sa bahay ng kanyang ama, kahit pagkain ng baboy, kakainin niya. Nakita niyo po yung salitang iyon? Kahit pagkain ng baboy, kung may magbibigay lang sa kanya, kahit pagkain ng baboy, kakainin niya. Anong ipinapakita dito? Minsan mga kapatid, pilit na sinisikmura. Amen. Pilit na sinisikmura, matugunan lang ang kanyang pangangailangan. Pero nung ang bata bumalik sa tahanan ng kanyang ama, pagkain baboy ba inilaan sa kanya ng kanyang ama? Hindi. Lahat ng karapatan bilang anak ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na minsan, kahit alam mo ng masama, pilit mo sisikmurahin, gawin ang masama, mapunuan lang ang pangangailangan mo. Kapag ang tao'y wala sa tahanan, sa kaharian ng Diyos. Amen? May Diyos na nagmamahal sa atin. Kapag sa taong ito, manatili ka lang sa kaharian ng Diyos na tumawag sa iyo, hindi ka magkukulang sa taon pong ito. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Glory to God. Natanaw po nila, nakita nila yung tahanan ng kung saan nakatira ang Panginoong Hesus. Nung sandali na yan, hindi lang nila tinanaw kung saan ito, bagkus pumasok sila. Pumasok sila. Amen? Masarap yung salitang pumasok. Ibig sabihin nung sandali na yan, yung kanilang buhay ay inilagay nila sa paghahari ng Diyos. Amen? Sa paghahari po ng Diyos. Minsan hindi maunawaan ng mga tao, bakit merong ginagawa ito ng mga tao na kung saan ay, kung ano nakikita sa gawain ni El Shaddai, minsan mahirap maunawaan ng mga taong wala diyan sa loob. Amen? Pero mauunawaan mo lang kung anong halaga ng kanilang ginagawang pagpupuri sa Diyos. Amen? Kapag ikaw naririyan sa loob. Kapag kabahagi ka sa kaharian ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Tayong lahat, nung tayo binyagan, tayo po ay naging kabahagi ng kaharian ng Diyos. Amen? Naging kabahagi ng kaharian po ng Diyos. Minsan, ang nagiging problema lang mga kapatid, lumalaki tayo na kung saan hindi namamalagi sa kanyang kaharian, kundi lumalabas. Amen? Palabas. Bakit palabas mga kapatid? Kasi minsan, wala po sa ating gumagabay o nagtuturo kung paano tayo makapanatili sa kaharian ng Diyos. Amen? Pumasok sila doon. Tanda na kung saan nung sandali na yan mga kapatid, yung buhay na mayroon po sila nung sandali na bilang taong makasalanan na kumikilala sa Diyos, na nagmimithi po na ang buhay maging kalugod-lugod sa Diyos, ang ginawa nila, nagpasakop sila. Amen? Nagpasakop sila, pumasok sila sa paghahari ng Diyos na kung saan inilagay nilang kanilang sarili bilang pagpapasakop sa Diyos o sa isang salita, ipinailalim sa kapangyarihan ng Diyos ang kanilang buhay. Na ang sabi nga po sa Ebanghelyo ni San Mateo, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pag sinabing bautismuhan nyo sila, ilubog sila sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Ilubog sila sa kapangyarihan ng Diyos na ito ang kailangan ng bawat isa po sa atin. Kanina natutuwa po ako dun sa sharing ng ating kapatid.
na ang sabi po, isa lang sa isang tahanan ang manalig sa Diyos, buong sambahayan ng tahanang iyan, ililigtas ng Diyos. Anong ipinaparating sa atin ng Diyos? Isa lang sa tahanan niyan ang manalig sa Diyos, hindi hahayaan ng Diyos na ang kasalanan ay manatili sa tahanang iyan. Hindi hahayaan ng Diyos na ang kasalanan na magdadala sa pamilyang iyan, mga kapatid, sa kapahamakan, ang siyang mananatili sa bawat puso ng tao sa tahanan pong iyan. Amen? Hindi niya hahayaan. Diba? Yung pagkabahabahagi, yung galit na pwede magdala sa tao sa kapahamakan, pinawi ng Diyos. Pinawi ng Diyos para ang buong sambahayang ito ng taong nananalig sa Diyos, kamtan ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hindi niya hahayaan mapahamak. Bakit po? Kasi kapag mayroong sa isang tahanan, taong nananalig sa Diyos, ipinapailalim ang buhay sa kapangyarihan ng Diyos, sa tahanang iyan may diringgin ang Diyos na panalangin para sa kanyang mga mahal sa buhay. Amen. Yung panalangin ng taong iyan na ang kanyang buhay ay ipinapailalim sa kapangyarihan ng Diyos, ay diringgin ang dalangin niya para sa kanyang mga mahal sa buhay. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi ito maunawaan ng mga tao, mga kapatid, kapag wala sila sa paghahari po ng Diyos. Hindi nila maintindihan kung gaano kahalaga para sa Diyos yung salitang Hallelujah, purihin ang Diyos. Praise the Lord. Amen? Hindi nila yan maunawaan kung gaano yan kahalaga para sa Diyos, mga kapatid. Dahil wala po sila diyan sa paghahari ng Diyos. Amen? Pero kapag ikaw nasa paghahari po ng Diyos, mararamdaman mo kung gaano iyan kahalaga sa ating Hesukristo. Kaya yung salitang iyan, kagalakan ng puso mong laging banggitin para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri para po sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Nasa atin po ngayon, mga kapatid, ang sabi nga, kapag tayo po ay nasa paghahari po ng Diyos, siya ang mag-iingat sa atin. Anong sinasabi sa Salmo 91? Diba? Doon pa lang sa simula ng Salmo natin, may sinasabi na, siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan. Pag sinabi naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan, tao na ang kanyang sarili ay inilalagay sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Taong nagpapakumbaba at isinusuko ang kanyang sarili sa kapangyarihan ng Diyos at sa magagawa ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Hesukristo na ang taong ito'y ililigtas niya sa panganib. Amen? Ang taong ito'y ililigtas niya sa panganib. Kapag tayo po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos ang buhay natin, sagot ka ng Diyos. Amen. Ang sabi niya, ako ang kumukup-kup sa iyo. Ako ang kumukup-kup sa iyo, kaya wala kang dapat ikabalisa. Amen? At ito ang nais ng Diyos sa taong ito. Ang wala sa ayos nung nakaraang taon, aayusin ng Diyos kapag tayo po ay naririyan sa paghahari ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isuko lang natin ang ating sarili. Ngayon po, nung masumpungan ng mga alagad na to ang paghahari ng Hesukristo, si Felipe nung sandali na yan, mga kapatid, o si Andres nung sandali na yan, pinuntahan niya yung kanyang kapatid na si Simon Pedro. At ang sabi niya, halika. Amen. Nasumpungan namin ang Kristo. Paano mo dadalhin ang kapwa mo sa paghahari ng Diyos kung ikaw ay wala sa loob ng paghahari ng Diyos? Amen. Paano madadala ang kapwa mo sa paghahari ng Diyos kung hindi mo pa nasumpungan ang paghahari ng Diyos sa buhay mo? Amen. At ito ang mission natin.
bilang na kung saan nakabilang na sa paghahari ng Diyos, ito ang mission natin ngayon, makadala ng wala pa sa paghahari ng Diyos. Amen. Kaya sabi ko sa inyo kanina, kung itong taon ay ariin nating paglalakbay papunta sa Bethlehem, amen, para madala yung handog para sa ating Panginoong Kristo, kaya sabi ko kanina, magdamay na tayo. Ang pwedeng madaanan at maisama, isama na natin. Amen. Nang pagtingin mo doon sa kaliwa at kanan mo, kapag tayo doon sa loob ng simbahan, kapag tumingin ka sa kaliwa at kanan mo, ang makikita mo, ang bawat bahagi puno ng mga anak ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Panalangin po natin iyan, malakas ang hatak ng mundo. Amen. Alam po natin yan, malakas ang hatak ng mundo. Marami sa atin ang nahahatak ng mundo. Pero huwag tayong sumuko. Amen. Huwag tayong sumuko. Diba? Kung siya ay nanghahatak, minsan nasabi ko nga, mayroon akong narinig na sinasabi po ay, ulitin ko lang, mayroon ako narinig na pangangaral, ang sabi po ay, meron daw tayong dapat tularan kay Satanas. Sabi ko, ano yun? Bay, meron bang ginagawang mabuti iyon? Diba? Pero ang sabi niya, ito lang tandaan nyo, si Satanas hindi tamad. Hindi siya tumitigil. Pakialaman ang buhay mo para madala ka sa impyerno. Amen. Hindi po siya tamad, mga kapatid. Napakasipag niya mag-akay. Amen. Kaya ang sabi po, yun ang dapat natin tularan. Kung masipag siya mag-akay para sa mga taong nais siyang dalhin sa impyerno, sabi niya, magpakasipag din tayo na ang gusto niyang dalhin sa impyerno, madala natin sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus na yan ang ating sikapin sa taon pong ito. Amen? Madadala natin sila kasi alam mo kung saan ang kaharian ng Diyos. Madadala natin sila dahil kabilang tayo sa kaharian ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ang pagkilos ng Diyos ay maranasan nila sa kanilang buhay. Amen? Ang protection na ito na ipinapangako ng Diyos, maranasan ng bawat isa sa atin sa taon pong ito. Amen. Amen. Kaya ang taong naghahangad, ang taong makasalanan na kumikilala sa Diyos, naghahangad na ang buhay niya ay mapabutit, maging kalugod-lugod sa Diyos, yan ang tao na nanatili sa paghahari ng Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister, walang iwanan. Amen. Manatili tayo. Amen. Manatili tayo sa paghahari ng Diyos. Tumayo po tayong lahat. Mithiin natin na sa taon pong ito, ang buhay natin ay patuloy mapalapit sa Panginoong Hesus. Amen. Pakinggan po natin ang awitin pong ito. ng aking puso sa inyo, Ay mag-alay ng papuri at magsamba dahil sa iyong pagmamahal, katiyakan sa buhay ko'y taglay. Mapalapit sa iyo ang nais, Sa Diyos may katiyakan tayo kung tayo lalapit sa Kanya. mapalapit sa iyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon
sa inyo, Panginoon, ay mag-alay ng papuri at pagsamba. Dahil sa iyong pagmamahal, katiyakan sa buhay ko'y taglay. Mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa iyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa iyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Kanina, nagbunutan sila ng mga magiging gampanin po nila sa gawain pong ito. At naririnig ko nung ang bawat makabunot ay napapasigaw. Nakangiti ang saya-saya. Sabi ko, sana ganun kami kasaya lagi Amen. na italaga ang buhay namin para kay Lord. Nung naririnig ko yung kanilang tuwa, sigaw sa tuwa, na mabunot yung mga gampaning iyon, sabi ko, Lord, sana ganun kami lahat na magmiting mamalagi sa paghahari mo. Maging kagalakan ng puso namin lagi ang magkaroon ng gampanin sa banal mong gawain para maparangalan namin ang iyong pangalan. Kaya kanina yung mga tawa, saya, namamangha ang puso ko. Sabi ko, Lord, ang sarap na may mga taong makasamang ganito kasayam na naglilingkod sa iyo. Na kahit minsan nangihina ka na, ang puso mo ay matatangay, muling mabubuhay, para muling gawin ulit ang mga dapat mong gawin dati, tulad ng dati mong ginagawa para sa Panginoon. Ito ang nais ng Diyos makita sa puso natin sa taon pong ito. Ang kagalakan na tayo nananatili sa paghahari niya at kagalakan na ginagawa at ginagampanan ang nais niya sa pagkatawag niya sa atin sa gawain pong ito. Mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko, Panginoong Hesus. Mapalapit sa iyo, Lord. Hallelujah, hallelujah. Mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa iyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman.
dakilang Diyos, Ama naming nasa langit. Anumang Panginoon ang aming mga ginawa na karaang taon na wala sa ayos, at anuman ang aming mga pagkukulang noong nakaraang taon, Panginoong Yesus, patuloy mo kami sa taon na to bigyan, O Diyos, ng kalakasan, magandang kalusugan. Patuloy niyo kaming gabayan, Panginoong Yesus, at pagharian, Panginoong Jesucristo. Punuin kami ng iyong kapangyarihan na ang mga wala sa ayos ng nakaraang taon, maiayos namin, Lord. Yung mga pagkukulang meron kami, Lord, mapunuan po namin. Na ang lahat na ito, O Diyos, sa taong ito, ay aming magawa para sa iyong karangalan, para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Hinihiling lang namin, Panginoong Hesus, sa taon pong ito, huwag mo kaming iwan. Huwag mo kaming pababayaan. Alalahanin mo kami at patuloy ilaan sa amin ang iyong makapangyarihang kamay, O Diyos. Patuloy mo kaming pagbuksan ng pintuan ng puso mo at ding ginawa, Lord, ang aming mga dalangin at ipagkaloob po sa amin. Dakilang Diyos, tanglawan mo kami ng iyong liwanag sa taon pong ito. Nais naming lumakad ayon sa iyong katwiran, ayon sa iyong banal na kalooban. I-bless mo, Lord, ang mga kamay ng aking mga kapatid. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanila mga kamay. Ipagkaloob, Panginoon, sa mga kamay na ito, mga pagpapala na kanilang kailangan araw-araw. Mga pagpapala, O Diyos, na pupuno ng pangangailangan ng kanila mga mahal sa buhay. At ilagay mo rin po, Lord, sa mga kamay na ito, Diyos, ang iyong kapangyarihan. Kapangyarihan, Panginoong Jesucristo, na kung saan patuloy namin magawa ang mabuti sa aming kapwa, O Diyos, bilang paglilingkod po sa iyo. Patuloy, Amang, ilagay mo sa kamay na to, Diyos, ang kapangyarihan mo na anumang gagawin ng kamay na yan, Ama, ganap na magtagumpay, dakilang El Shaddai. At buhat sa mga kamay na yan, O Diyos, maramdaman, O Diyos, madama ang pag-ibig mo, dakilang El Shaddai. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Inaangkin po namin, Panginoong Hesus, na sa taon na ito, ang mga pangako mo'y dadaloy sa aming buhay. Hallelujah. Taas po natin ang mga bagay na nais natin taas sa Panginoong Hesus. Dakilang Diyos, narito ang kahilingan ng bawat isa. Ikaw ang Diyos na mahabagin, Diyos na tapat na nagmamahal sa amin. At buhat sa puso mong mahabagin, O Diyos, kami kumakatok at dumadalangin, ipagkaloob mong aming mga kahilingan na itinataas. Tulad ng pagkakalob mo sa amin ang bugtong mong anak na si Jesucristo. Mahirap man sa iyong ibigay sa amin, pero nagawa mo, Diyos, ibigay. Alang-alang sa aming kapakanan. Mahirap para sa iyo, Panginoong Jesucristo, ang ialay ang iyong buhay, pero alang-alang sa aming kapakanan, ginawa mo ito. At aming hinihiling ngayon, Panginoong Jesus, ipagkaloob mo patuloy ang aming mga kahilingan. Salamat, dakilang El Shaddai, at aming ito lahat inaangkin at ibinabalik sa iyong kapurihan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Amen. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, Ikaw ang aming sandigan at nagbigay ng kapayapaan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo.
dasalin ang Salmo 91. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusok pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ikaw'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa ang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakuluhan, aking ililigtas. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ko, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik sa kanilang lupain ang kasayan at kasaganan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us all. See you next Tuesday. Dito pa rin tayo sa lower hall. And see you bukas sa simbahan. Happy New Year.